Ikalawang araw na ng pamamahagi ng ayuda ng mga kwalipikadong tricycle driver sa Metro Manila. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang tagapagsalita ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang hapon, ASEC Irene. Magandang hapon, Miss Nina. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. ASEC, gaano na po karami ang mga tricycle driver na nakatanggap ng ayuda dito sa Metro Manila? Actually, Miss Nina, kahapon po ang na-serve natin ay mahigit 41,000 po na mga tricycle drivers. Today, we are expecting na mga ganyan din, 30 to 40,000 yung pong nabahaginan ng tulong. Yung po kasing 139,000 na target natin na beneficiaries, isuserve naman po natin talaga yan for 2 to 3 days. So, makikita po natin mamayang gabi kung ano po yung total ng mga tricycle drivers that have been served today. But yun nga po, yung naglalaro sa figures po na nabanggit ko. ASEC Irene, linawin ko lang. Itong binibigay ng DSWD ay ito yung ayuda, kumbaga ito ba yung IX, hindi ito yung fuel subsidy na manggagaling sa DOTR, tama po ba? Tama po iyan. Itong financial assistance na galing sa DSWD ay tinatawag po natin na cash relief assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Ang tingin po kasi natin sa mga tricycle drivers ay in crisis situation sapagkat dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo ay naapektuhan yung kanila pong mga hanap buhay, yung kanilang pamamasada, resulting to the reduction, of course, of the resources that they are able to bring home to their respective families. So yung pong pagpupuno sa mga pangangailangan pang araw-araw ay nahihirapan po sila. Kaya po natin sila ina-assist sa pamamagitan nga po ng programa ng DSWD. Opo. Para malinaw rin po sa lahat ng mga driver na nakikinig ngayon, paano naman daw po yung mga jeepney driver, bus driver, yung mga riders, kailan po yung sa kanila at saan po manggagaling? Starting next week, Miss Nia, tayo naman po ay mamamahagi na ng tulong sa mga motorcycle taxi drivers, mga delivery drivers, TNVS, gayon din po yung mga jeepney drivers. Isinasaayos na lamang po natin yung listahan and then mag-umpisa na tayo mamahagi ng tulong sa kanila. Same amount po, 5,000 pesos. And it's still the same intervention, cash relief assistance, again mula po sa assistance to individuals in crisis situation. And then after Holy Week, pwede na rin po tayong makapamahagi ng tulong doon naman sa mga nasa labas ng Metro Manila. And ASEC Irene, ito din actually lagi mo naririnig sa social media or kahit sa radyo, lagi sinasabi yung mga middle class. Of course, alam natin na itong AIX naman po ay hindi naman siya solely para sa mga nag-4Ps, pwede din ito sa middle class. Pero sa ngayon kasi, dahil meron tayo, inuuna natin yung mga nasa transport sector, paano ito nakaka-apekto dun sa mga nasa middle class naman na gusto din sana mag-avail ng AIX po? Well, tama yung nabanggit mo. Yung assistance to individuals in crisis situation ay bukas naman po sa lahat ng individual na nakakaranas ng krisis. Hindi lamang naman po sa pinakamahihirap nating mga kababayan o pinaka-vulnerable. Ito po ay programa na tumutulong para immediately ma-address o mo-caution ng isang individual mula sa epekto nga ng matinding krisis o matinding emergency. At ito ay, again, hindi lamang po para sa pinakamahihirap nating mga kababayan, yung mga tinatawag natin na indigent. Ito po ay para sa mga in-crisis situation. So, even those who are belonging sa middle income class ay maaari rin po na matulungan o ma-serve under this program. Kinakailangan lang po na ma-assess ng ating po mga social workers para matukoy natin kung anong krisis na kinakaharap at ano yung nararapat na intervention na ipapamahagi po natin. So for example, yung krisis na kinakaharap ng tao na yon ay kailangan ba ay ano ba yung pasok doon sa inyong mga kumbaga, Paano nagko-qualify? pwede ba natin sabihin din na wala kaming pambayad sa gasolina? Or kasi ang AIX, alam ko, usually ginagamit ng mga may sakit, minsan yung mga may cancer po, Pero pwede bang i-reason out na wala na rin akong pambayad ng gasolina, ganon? Well, magkakaiba talaga ng krisis na kinakaharap ang bawat isa sa atin. Meron po kasi halimbawa, nawalan siya ng trabaho.
and then walang sapat na ipon, siya lang po yung breadwinner sa pamilya. At talagang hindi na rin po natutustusan yung pang-araw-araw. And based on the assessment of the social worker, kulang na po yung kanilang mga external resources. Wala na pong mga support services na na-access. So pwede po silang mapabilang doon sa mga tumatanggap ng assistance under the AIX program. Yung kasing AIX, hindi lang naman po yan limited doon sa medical or burial. Meron nga po tayo yung transportation at kagaya nito, yung pinapamahagi po natin sa mga tsuper, itong cash relief assistance. Siguro ganito, anong requirement na lang? Siguro, kunyari sinabi mo, huwag na lang sa hindi pangkas. Kunyari partner ako, natanggalan, nawalan akong trabaho, wala akong pambayad ng kuryente. I mean, seryoso ito ng Actually, marami po paano, akong kunyari naririnig. wala akong pambayad, di ba? Oo, example, marami po ako naririnig ngayon yung mga drivers po na hindi na sila nagda-drive. Kasi ang mahal na ng gasolina o yung boundary nila, parang boundary na lang, hindi na umaabot sa kanila, 'di ba? So, paano ba yung mga ganon? Opo. Yan kasi pag may mga individuals in crisis situation, mahalaga yung assessment na sinasagawa ng ating pong mga social workers. So, magtungo po sila sa aming crisis intervention unit at sila po ay interviewin ng ating pong mga social workers. Again, para matukoy natin, ano po ba yung appropriate na tulong para po sa kanila. Oh, and last question po, yung sa budget naman po, hindi po ba naubusan para sa iba? Kasi ngayon pinapamigay natin sa mga tricycle drivers. Okay. Yung pong pondo ng Assistance Individuals in Crisis Situation, mahigit 60 billion pesos po yan. Yan ang nakareflect sa ating General Appropriations Act of 2026. Nakapag-earmark na po tayo ng 30 billion pesos para nga po sa pamamahagi ng tulong. And nagagamit rin nga po natin itong pondo para sa iba pang mga individuals in crisis situation. Sapat naman po yung ating pong pondo para tayo ay makatugon doon sa pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Now, some are asking, paano naman daw kapag nagkaroon ng disaster? Kasi ngayon pa lang po ay Marso pa lang po, paano pag dumating daw yung panahon ng tag-ulan? Meron din naman po tayong separate na fund for that. Meron tayong quick response fund. So it's separate and distinct from the Fund of Assistance to Individuals in Crisis Situation. So in the case of disasters, hiwalay po yung pondo po natin para dyan. Alright. Maraming salamat sa inyong oras. ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Maraming salamat po.